Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Ascension o kaya ay yung pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. Ito nagpapatunay na siya ay babalik at tayo kukunin din at pagkakaroon din tayo ng buhay sa kanyang kaluwalhatian. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang 11 alagad ay naparoon sa Galilea, sa may bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At na makita siya ay kanilang sinamba, samantalang ang iba ay nag-alinlangan. Lumapit sila sa kanila si Jesus at kinausap sila ng ganito: Ipinagkaloob sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo na ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, marami na tayong nakitang kamatayan. Mari ito'y kamatayan ng isang kaibigan, kamatayan ng minamahal sa buhay, kamatayan ng mga taong malapit sa atin, o kaya kamatayan ng isang simpleng tao. At lahat ng kamatayan ito'y nagbibigay sa atin ng lungkot, nagbibigay sa atin ng luha. Lalong-lalo na po ang kamatayan ay kamatayan ito ng ating minamahal sa buhay o kasama sa buhay. Ito ay nagbibigay sa atin hindi lamang lungkot, kundi kawalan ng pag-asa. Sapagkat para sa atin ang kamatayan ay katapusan. Katapusan ng relasyon, katapusan ng pagmamahal, katapusan ng pagkikita. At ang lahat ng ito ay natutungo sa tunay na kalungkutan. Minamahal ko mga kapatid, kung ang kamatayan ay sinasabi nating katapusan, ito nga ay tunay na magbibigay sa atin ng kalungkutan. Subalit ko ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi nagbibigay ng panibagong buhay. Hindi tayo malulungkot, kundi magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang diwang ito ay siyang ipinagdiriwang natin na kapistahan sa linggong ito. Sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoon ay hindi lamang nauwi sa tunay na kamatayan at kawalan ng pag-asa, kundi ang kamatayan niya nagkaroon siya ng panibagong buhay. At gayon nga sa ating pagdiriwang sa linggong ito, siya ay umakyat sa kalangitan sa piling na kanyang Ama. Kaya nga't sa salmo sa linggong ito ay napakaganda. Ang Diyos ay umaakyat ng buong saya sa saliw ng mga trumpeta. Sapagkat ang pag-akyat ng ating Panginoon sa kaharian ng kanyang Ama ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na isang araw tayo rin ay makakarating doon sa kaluwalhatian, sa kaharian ng ating Ama. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan, sapagkat ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan doon sa sinabi ng ating Panginoon, kung saan ako paruroon, ay dapat dumoon din kayo. Tayong lahat ay makakarating sa kaluwalhatian ng ating Ama. At ito nga ang patunay na kapistahan ating pinagdiriwang. Umakyat ang ating Panginoon sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Sa ating mga experience, minamahal ko mga kapatid, tayo kung binibigyan tayo ng mga assignment halimbawa sa school, pag tayo binigyan ng assignment,
babalik at babalik tayo doon sa nagbigay ng assignment na yan. Pilit natin gagawin o matupad yung assignment na yun. Kung maaari gagawin natin ang buong galing upang mapabuti, maging matagumpay yung assignment na yon. At pagbabalik natin, yung eagerness na yon, dahil nagawa natin ng mabuti, yung assignment na yon, ay siyang ibibigay natin doon sa nagbigay ng assignment na yon. Kung tayo binibigyan ng project, for example, yan man ay sa school, yan man ay doon sa ating mga trabaho, pipilitin natin gagawin ang lahat upang maging matagumpay yung project na yan. At kung alam natin mabuti at matagumpay yung project na yan, tayo ay muling babalik doon sa nagbigay ng project na yan with excitement, with happiness, sapagkat nagampanan natin ang ibinigay sa atin na assignment or project. Minamahal ko mga kapatid, ito ang nangyayari sa buhay ng ating Panginoon sa pag-akyat niya sa kalangitan. Sa pag-akyat niya sa kalangitan, ay doon siya bumabalik sa kanyang Ama. Yung kanyang Ama na nagsugo sa lupa sa kanya upang bigyan siya ng misyon. Ang lahat na ginawa ng ating Panginoon sa daigdig na ito, ginampanan niya ang lahat ng kanyang tungkulin. At gayon nga sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama, ay sinasabi niya, ang ginawa ko ang lahat, mission accomplished, at naririto ako, nagre-report sa inyo. Minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay, tayo may mga gawain na dapat nating gampanan. At katulad ng ating Panginoon, ang lahat ay pinagsisikapan natin na gawin ang lahat ng kabutihan, ng tunay na kaalaman, upang ang gawain natin ay maging matagumpay. At dito nga, nang matapos ang ating Panginoon ang kanyang misyon, sa pag-akyat niya sa kalangitan, bilang gantimpala, hindi lamang yung kaluwalhatian sa kalangitan ang kanyang nakamtan, kundi siya ay iniluklok sa kanan ng Ama. At ito'y napakagandang halimbawa upang tayo ay magkaroon ng malakas na pananampalataya na ang ating Panginoon ay tunay na umakyat at tayong lahat ay makakasunod sa kanyang kaluwalhatian sa kaharian ng Ama. Ang pag-akyat ng ating Panginoon sa kanyang Ama ay hindi pag-iwan sa atin. Hindi tayo iniwan niya sa kawalan, kundi alam natin na umakyat siya doon, subalit meron pa siyang isang misyon para sa atin. Sinasabi niya, ako ay pupunta doon sa aking Ama, sa kalangitan, at ipaghahanda ko kayo ng lugar. Ito'y para sa atin. Lahat ng iniisip ng ating Panginoon, lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan, upang tayo makarating din doon sa kanyang kaharian. At pagkatapos ng ipinangako niya, ako ay babalik sa inyo. Pag naihanda ko na yung lugar na yon, ako ay babalik sa inyo at kukunin ko kayo. Dadalhin ko kayo doon sa lugar na aking inihanda. At minamahal kong mga kapatid, ito'y napakalaking patunay na ang ating Panginoon ay tunay ngang umakyat sa kalangitan upang magbigay pa sa atin ng tunay na kaluwalhatian. Kung tatanungin ko kayo ngayon, gusto ba ninyong makarating sa langit? Of course, ang sasagot niyo ay, oo, gusto ko naman makarating sa langit, sa kaluwalhatian ng ating Ama. Subalit sinasabi ko, minamahal ko mga kapatid, mayroong mga requirements para makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo dapat umasa doon sa pangako ng ating Panginoon, sapagkat ang pangako niya ay kasama doon sa mga requirements na ibinibigay sa atin. Ang unang requirements, dapat tayong umalis sa daigdig na ito upang makarating sa kaharian ng ating Panginoon sa kalangitan. Para sa ating Panginoon, yung kanyang kamatayan ay isang hudyat na nilisan niya ang daigdig na ito upang pumunta doon sa kaharian ng kanyang Ama. Ganon din ang bawat isa sa atin. Tayo makakarating sa ating Panginoon
sa pamamagitan ng paglisan sa daigdig na ito. Alam ko na ipinapangako ng kalangitan ay kaligayahan. At yung kaligayahan yun, kuminsan ay nakakamtan natin sa daigdig na ito. Subalit, hindi pa sapat yung kaligayahan dito sa lupa. Mas higit yung kaligayahan nasa langit. At kung ang kaligayahan sa lupa, ang pamumuhay natin sa lupa, ay nagbibigay sa atin ng kasalanan, dapat ma-detach tayo. Umalis doon tayo sa kabunduhan ng kasalanan. Kung ito man ay kaligayahan nagbibigay ng kasalanan, umalis tayo doon sa kaligayahan yon, sapagkat yon ang magiging daan upang tayo makasama ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Ang second requirement ng ating Panginoon, dapat tayo ay matulad sa Kanya. Kaya't sinasabi nga niya, ako ang puno at kayo mga sanga. Kung mananatili kayo sa akin, kung tutularan ninyo ako, kung mananatili kayo sa aking puno, bilang mga sanga kayo, kayo ay magkakaroon ng tunay na buhay. Kayo ay mamumunga ng sagana. Kaya nga habang tayo ay tumutulad sa ating Panginoon, tayo ay makakarating sa Kanyang kaharian. Subalit ang pagtulad sa ating Panginoon ay napakahirap. Ang ikalawang requirements na hiningi sa atin ating Panginoon ay dapat matulad tayo sa ating Panginoon. Imposible na tayo ay makamtan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon kung hindi tayo matutulad sa Kanya. Sapagkat sinasabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Kung kayo mananatili sa akin bilang puno, kayong mga sanga ay magkakaroon ng buhay. Kayo ay magkakaroon ng bunga ng sagana. At ang lahat ng ito ay tunay na magiging daan sa ating kaluwalhatian. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, kalimutan ninyo ang lumang sarili, kundi magpanibago kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang panibagong sarili ang magiging daan upang makasama natin ang ating Panginoon, upang matularan natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang pagtulad sa ating Panginoon ay pagsunod o pagtupad sa misyong iniwan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sa banal na Ebanghelyo ngayon ay sinasabi niya yung misyon na yun. Lumaganap kayo sa lupa, humayo kayo sa lahat ng dako, binyagan ninyo ang lahat sa sandaigdigan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Ito ang misyong ibinigay sa mga alagad, na ipalaganap natin ang salita ng Diyos upang sila ay mabinyagan. Kaya nga ito ang dapat nating gawin upang tayo ay makatulad sa ating Panginoon. Sa isang ebanghelyo ng asensyon o pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan, ay sinasabi ng isang anghel habang umakyat ang ating Panginoon papunta sa langit, at yung mga alagad, yung mga tao naroon, ay nakatingala sa langit. Ang sinabi ng anghel, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingala sa langit? Na ang ibig sabihin ng anghel, huwag kayo lamang tumingala sa langit. Huwag lamang kayong magdasal sa langit. Kundi bumalik kayo yung paa ninyo yumapak muli doon sa lupa. Sapagkat naririto ang tunay na daan ng pagpunta sa kalangitan. Kung gagawin natin ang ating mga tungkulin sa daigdig na ito, sa inyong tahanan ay gagampanan ninyo ang lahat ng inyong tungkulin. Ang responsibilidad ninyo ay inyong gampanan. Sa inyong mga trabaho ay maging honest kayo, maging mabuti kayo sa lahat ng inyong gawain, at magawa ninyo ang dapat ninyong gawin. Ito ang tunay na sinasabi na tayo sa ating pagdarasal, sa ating pagtingin sa kalangitan, ginagampanan pa rin natin ang misyong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda sapagkat sa linggong ito ay magkakaroon ng tunay na meaning ang ating misyon na ibinigay ng ating Panginoon.
Sapagkat sa linggong ito pinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng communication o mass media na sinasabi dito sa ating evangelization, sa ating pagpapahayag ng balita o aral ng ating Panginoon. Gamitin natin ang mass media, ang komunikasyon. Napakaganda ng mass media ngayon sapagkat napakabilis ng komunikasyon. Kung nagagawa natin makipag-usap kahit sa napakalayong lugar o kahit napakalayong mga tao, gamitin natin ito upang yung salita at aral ng ating Panginoon ay maipahayag natin sa lahat ng bansa. Ito ang sinasabi niya, ipahayag ninyo sa lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Kaya nga't minamahal ko mga kapatid, kung makikita ninyo ang description ng aking YouTube channel sa lahat ng mga reflection at homilies, ay sinasabi ko din doon, sana gamitin ninyo ang mga reflection at homilies na ito para magampanan ninyo yung iyong gawain ng evangelization. I-share natin, minamahal ko mga kapatid, ang mga refleksyon na ito. Ipahayag natin ito sa ibang tao. Ipaliwanag natin sa ibang tao. Bigyan natin sila ng aral at inspirasyon sa pamamagitan ng mga refleksyon na ito upang magampanan natin ang ating tungkulin. Subalit ito'y napakalaking challenge pa rin sa atin, minamahal ko mga kapatid. Sapagkat kung tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos, kahit mismo sa ating tahanan ay may challenge tayo. Sapagkat kung minsan ang mga anak o kung minsan ang mga magulang ay ayaw makiisa sa panalangin, ayaw sumama sa pagsimba. At kung minsan sila pa nakikipagdebate na yung tama nating ginagawa sa ating pananampalataya, na yung ating pagdarasal at pagsimba, kung minsan para sa kanila ay walang meaning at ayaw nilang bigyan ng magandang kahulugan sa kanilang buhay. Subalit minamahal ko mga kapatid, huwag tayong tumigil. Ito'y maging hamon sa atin. Sapagkat kung tayo ito ay isang hirap para sa atin, ang ating Panginoon ang laging nagsasabi sa atin, hindi ko kayo iiwang mag-iisa. Ipapadala ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan na magbibigay sa inyo ng tunay na kaalaman upang maipahayag ninyo ang salita ng Diyos. Ang ikatatlong requirements na sinasabi ay yung huwag kang matakot. Dapat matibay ang pananampalataya. Ito minamahal ko mga kapatid, kung babalikan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Minsan ang mga alagad ay dumaong o sumama sa bangka kasama ng ating Panginoon. Sa simula ng kanilang paglalaya ay napakaganda ng panahon. Maayos ang lahat. Subalit pagdating nila sa gitna ng karagatan, lumakas yung hangin, lumakas yung alon, at dito natakot yung mga alagad. Nasaan ang ating Panginoon? Siya ay natutulog doon sa unahan ng bangka. Kaya't ginising siya ng mga alagad at sinabi din sa kanila, Panginoon, hindi ka ba nagmamalasakit sa amin na maaari kaming malunod sa dagat na ito? Minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoon ay maaaring maghinanakit sa kanila sapagkat may pagmamalasakit ang ating Panginoon sa kanila. Subalit gusto lamang patunayan ng ating Panginoon na sa kabila ng daluyong, sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok sa buhay, ay maaari ka pa rin na matulog ng mahimbing kung ikaw ay may malaking pananampalataya at ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito, kung tayo man ay mag-a-attend ng misa, hingin natin ang biyaya ng ating Panginoon na palakasin natin ang ating pananampalataya upang sa ganon magampanan natin ang lahat ng ating tungkulin, lalong-lalo na ang misyon ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos
At kung tayo man ay darating ang pagsubok sa ating buhay, dahil kasama natin si Jesus, hindi tayo matatakot, kundi tayo ay magiging malakas. Maaari tayong matulog ng mahimbing, sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin. Ang pananampalataya niya kay Jesus ang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan ng kalooban, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kaligtasan. At ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, ay ating makakamtan sa kaluwalhatian na kasama ng ating Panginoon, dahil siya nga ay umakyat sa kalangitan sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan ay nangangahulugan na tayong lahat ay makakarating doon. Yun nga lamang, mayroon pa tayong tungkulin. Gawin natin yung mga requirements na yun, na dapat tayo ay matulad sa Kanya, na lumakas sa ating pananampalataya at magtiwala lamang tayo sa Kanya. At naway pagpalaya kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.